beloved Boss Mike Cervera. Nakikita nyo ba yan? Sa harap ng Villamor yan, mga kababayan. Yung mga tao, abay, akala mo talaga mga kababayan sila na yung hari-harit siga-siga sa mundo Kita nyo, pakinggan ninyo ha. Pakinggan nyo maigi mga kababayan para na kayo maunawaan nyo ng gusto. Sa mga DDS dito, ito yung mga tropa nyo. Ganito kayo, panoorin nyo. Kita nyo, nagmumura sila. Ano siya, PI kayo. Gumagano sila mga kababayan Kita wag daw hingi ng tulong. Gagalit mga kababayan. Kita nyo kung ano pinagsasabi nila. Ganun ba yung mga kaugalian ng mga Pilipino? Mapagtanim ng galit, mapagkasumbat, langya mga kababayan. Tuloy. Kita nyo, minumura si Tore. Ganun ba? Kita nyo naman kung gaano kawalang yayang mga yan. Tapos gusto nyo, paalisin pa ng Villamor si Digong. Malabo yun, kaya sinasabi ko sa inyo mga kababayan, tama ang ginawa ni Tore. Naiwasan ang sakitan. Naiwasan na magkaroon ng mga kababayan, na magkaroon ng mas malaki pang komosyon. Sapagkat nakaabang na yung mga taga-suporta ni Digong. Ano't anumang oras, haharang yan. Saan? Sa kalsadang dadaanan. At anong gagawin nila? Itatakas nila si Digong. Ganun lang mangyayari dyan mga kababayan. Pag sumama pa yung baliw na pulis, diba? Naakala mo naman mas higit sa lahat. Binanatan yung mga opisyal niya tuloy. Kita nyo mga kababayan, minumura si General Torre. General yan, minumura nila. Kita nyo mga kababayan, ganyan ba ang may matinong pag-iisip mga kababayan? Ayoko namang lahatin ng taga-suporta ni Digong ay mayroong sayad. Yung iba dyan nakikiride. Sa totoo lang. Dahil nga daw uso, dun tayo. Di ba? Kita nyo naman, ganyan po ba tayo? Hindi po tayo ganyan. Tayo po ay nagpapahayag ng ating mga opinyon, pananaw, para mas maintindihan ng maraming Pilipino, ng maraming tao, ay dapat dinadaan natin sa maayos. Ano po? Hindi po kailangan na magmura ng kung sino-sino. Ganun po yun. Tuloy. Papayag kayo nun, papatayin kayo ng mga kriminal at adik. Kita nyo yung naratibo nila, mga kababayan, nagmumura pa sila. Papayag ba kayo ng ganon? Oo. Yung mga adik daw papatay, kundi ba naman mga gunggong talaga? Di po ba, napakasimple lang mga kababayan? Ipinagsisigawan nila, yung adik pare-parehas. Yung mga pangit nga pare-parehas pero magkakaiba ng ugali yan. Di ba? Yung mga DDS nga magkakamukha pero magkakaiba ng ugali. Di ba mga kababayan? Kitang-kita nyo naman sa mga itsura ng mga yan. Magkakamukha sila pero magkakaiba ng ugali yan. Kita nyo, sila nag-aaway yan. Tignan nyo nga si Panelo at si Roque, hindi magkaintindihan. Si Hanilet at si Sarah, hindi magkaintindihan. Pero pare-pareha sila sumusuporta kay Digong. Di po ba? Tapos sasabihin nyo, lahat ng adik pare-pareho. Hindi lahat pa adik pare-pareho, sinabi ko na yan. Pinaliwanag ko na yan. Na may criteria bawat stage ng mga adik. Ngayon, sasabihin ko na naman ulit para maliwanagan ninyo. Kung gusto nyo napatayin yung mga adik na mga nagkakasala ng rape, ng pumatay, at kung ano-ano pang krimen ang ginawa, payag ako dyan kahit i-firing squad nyo yan. Payag po ako. Opo, kahit ako, visit dyan. Pero mga kababayan, huwag nyong kakalimutan. Meron tayong umiiral na batas, meron tayong constitution na sinusunod. Di po ba? Huwag natin babalewalain yan.
sapagkat yan po yung ating gabay sa ating mga ginagawa pang-araw-araw para maiwasan nating makagawa ng kasalanan. Eh kung gusto nyo pala, diretsahan na, sasabihin nyo pa, due process kay Digong. Tanong ko lang sa inyo, mga kababayan, due process sa mga pinagpapatay at mga nadamay, may due process ba yon? Tama po ba, mga kababayan? Oh, pinersa daw si Digong. Oo, pinersa. Hindi ba nila pinersa yung tinatadyakan yung mga pintuan ng mga bahay nung pinagkakamalan nilang adik? Pinersa nilang pinasok at sa loob ng bahay mismo pinagpapatay? Hindi ba pamamwersa yon? O, di po ba? Alam nyo, wag nyong hihingiin yung pinagkait ni Digong noon. Ganun lang kasimple yan, mga kababayan eh. Ha? Wag nyong hihingiin yung mga bagay na pinagkait ni Digong sa mga biktima. Tapos hihingiin nyo ngayon? Eh, pinagkait nyo yun? O, di po ba, mga kababayan? O, tuloy. Kita nyo, mga pulis, mga kababayan. O, simpleng-simple lang. Minumura na sila dyan. Kung ano-ano na sinasabi. Pero kita nyo naman, kalmadong-kalmado pa rin. Walang ibang kamulo. Ang lumaban. O, isa pa to. Eto, mukhang adik, oh. Dapat eto, pinatay din ni Digong. Kasi kung mukhang adik lang ang pagbabasihan, abay, mas adik pa to sa mga namatay. Eh, bakit buhay pa to? Diba? Oh, buti na lang nakaligtas to. Tuloy. Para sa droga. Nagwala na maraming pulis. Kita nyo kung ano-ano sinasabi na. Para daw sa mga droga na kumalat, si Digong mismo nagpakalat ng droga. Ganyan ho ang napapala ng mga mahihina ulo. Hindi nila inuunawa yung mga bagay-bagay na dapat na unawain nila. Diba? Yan. Sa panahon na ito. Ah, Oh. pero kayo ngayon, binigyan kayo ng suporta, hindi nyo may patanggol. Ilan lang yan. Ano, isa lang sinasabi nila? Isa lang sinasabi nila. Oh, nanunumbat na sila sa mga pulisan. Ang gusto kasi nila, magwala yung mga men in uniform. Para kay Digong, gayahin yung mga gunggong. Gusto nila, mga kababayan, gayahin sila ng mga sundalo at mga pulis. Yung mga ginagawa nila, dapat daw, ganon. Anak ng pating naman yan, mga kababayan. Ha? Ang hirap talaga. Oo. Ang hirap talaga maging DDS, ano? Isa pa, mga kababayan. Ha? Yan ho yung mga taga-suporta ni Digong, ha? Ha? Yan ang taga-suporta niya nung panahon na hinuli siya at nasa Villamor. Eto pa. Tignan nyo naman yung mga katwiran netong isa naman. Unang-una sa lahat, ba't kagalit? Ba't kagalit? Ba't kagalit? Eto na si Kuya. Kuya, ano yung pinaglalaban mo naman? Unang-una sa lahat, gusto ko lang sabihin. Gusto ko lang sabihin na Na ano? Sabihin mo na! Okay. we support PRRD. Kahit anong mangyari, we support PRRD. Okay lang. No? No, Let's go. Kahit anong mangyari daw. Kahit hiwalayan pa ng asawa. Kahit na magkagalit-galit sila ng pamilya. Kahit mawalan ng kaibigan. Walang niyang klaseng pagsuporta yan. Kahit anong mangyari. Talaga? Walang niya. Kahit anong mangyari. Narinig ko na yan kay Bato. Kahit anong mangyari, sasamahan niya si Digong. Si Bato na yan. Sabi niya, kahit anong mangyari, hindi ko iiwan si Digong. Ang tanong, nasan na ngayon si Bato? Bakit nagtatago yon? Sige nga, mga kababayan, pakisagot. Itong mga ito, mga kababayan, nakikisabay lang to. O talagang likas lang, mahina ulo. Opo, mga kababayan, yung sinasabi nila na kahit anong mangyari, sige nga, ipakita nga. Unang-una sa lahat, gusto ko lang sabihin. Kita niyo yung bakbakan. Gusto ko lang sabihin na Okay. we support PRRD. Time lang. Hindi ko ba alam bakit yung mga DDS magkakamuka? Hindi naman sa pag-ano ha. Oo. Parang ang dugyot-dugyot nila.
Oo, para lang naman. Ewan ko sa inyo. Oo. Di ba? Parang ang dugyot eh. O, tuloy. Kuya, mag-ahit ka nga muna. Kahit anong mangyari, we support PRRD. Oo, kahit anong mangyari. Oo, ganon. Kahit anong mangyari. Oo, susuportan daw nila si PRRD nila. Anak ng timawang palaka, mga kababayan. Ewan ko kung anong klaseng pag-iisip pa yung mga yan. O, eto naman, mga kababayan, taga-suporta naman natin, kasama natin kung paano magpaliwanag ang matitino. Ito, mga kababayan, pakinggan po ninyo. Ang pagpapaliwanag, ang pagpapahayag ng mga matitinong tao. Ha? O, pasok! Attorney, sa mga lawyer na umasikaso Oh. nitong kaso na to, hindi kayo sumuko. Saludo ako sa inyo, no? Kasi nakausap ko isa sa mga attorney niya, sabi niya, hindi ko palalagpasin to. Gagawin talaga na yung life mission to na mapakulong yung taong yan. Ayan, ngayon mananagot siya. Ito yung tao na best friend si Kibuloy. Oh. Sino ba si Kibuloy? Di ba? Rapist, di ba? Manggagancho, human trafficker. Lahat ng katarantaduhan ginagawa ni Kibuloy. Oh. Best friend niya yun. Oh. Tapos ngayon mananagot sila sa Hague, mananagot sila sa ICC. Sasabihin ninyo, isa tong threat sa kasarilan ng bansa ng Pilipinas. Binenta na tayo sa mga dayuhan. Sa Raulo ba kayo? Hindi tayo, kayo lang. Kayo lang. Tama. Kayo lang. Kayo lang ang mga siraulo. Diba? Oh, pasok ko yan. Huwag kayo makitayo, kayo lang. Kayo lang mga Duterte ang niyayari dito kasi kayo naman talagang gumawa ng katarantaduhan, no? Tama. I mean, let's be factual, ano? Totoo naman nag-utos siyang pagpapatay sa mga adik. Okay sana kung pinapatay niya yung mga pusher, eh. Oh. Okay sana pinapatay niya yung mga dayuhang in-check dyan, eh. Oo. Hindi, eh. Ang pinagpapatay niya yung mga adik, yung mga dapat, tinutulungan. Correct. Yan ang pinapatay niya, di ba? Totoo naman, eh. Alam naman natin lahat yun. Oo, mga kababayan, alam nyo, mga kababayan, kapag ka ikaw, addict biktima ka ng ng mga binibenta ng mga ng mga pusher, ng mga in-check, na dayuhan, tapos pinapakalat dito sa atin, mga kababayan, na mga kababayan, na para tayo ay malulong. Oh, biktima yung mga binentahan. Dapat ang panagutin yung mga nagbenta. Tanong ko lang ulit, mga kababayan, lagi ko naman sinasabi to, di ba dapat ang pinapanagot ni Digong yung mga pusher, sila Michael Yang, sila Kenneth Dong, sila Pulong? Bakit parang hindi na paano yung mga yun? Bagkus, mga kababayan, lalo pang yumaman yung mga yun. Di po ba? Yan naman po ang katotohanan eh, na hindi maintindihan ng mga tanga. Bakit to? Hindi maintindihan ng mga tanga. Boss Mike, tanga nga eh. Paano maiintindihan ng tanga yan? Bobo, mangmang. Di ba? Kuya, tuloy mo. Ito siyang pagpapatay sa mga adik. Okay sana kung pinapatay niya yung mga pusher, eh. Okay sana pinapatay niya yung mga dayuhang in-check dyan, eh. Correct. Hindi, eh. Ang pinagpapatay niya yung mga adik, yung mga dapat, tinutulungan. Correct. Yan ang pinapatay niya, di ba? Totoo naman, eh. Alam naman natin lahat yun. And don't tell me na sabihin nyo na safe nga nung Pilipinas noon kasi ganyan. I didn't feel safe. Yung mga nagsasabi na safe sila ng panahon Duterte, mga taga-Davao lang yun. Sabi ko sa inyo, mga kababayan eh. Hindi na lang ako nagsasabi niyan. Na nung panahon ni Digong, safe tayo. Mga unggoy, kayo lang nagsasabi niyan, hindi kami. Bakit mga kababayan? Nananaig yung mga takot sa mga puso ng mga Pilipino. Baka sila mapagkamalan, na mga adik sa lansangan. Mapatay sila kinabukasan, makikita na lang natabunan ng dyaryo. At hahanapin ng pamilya, mag-iiyakan. Nagtampating kayo. Kayo lang ang may sabi na na maayos. Ang pamamahala ni Digong noon. Mga unggoy, patuloy. Kayo lang mga taga-Davao nagsasalita nun kasi inaangat niyo yung puon ninyo. Correct? But if you think about it, it's not. It didn't happen. Hindi ganun ka-safe ang Pilipinas noong time na yun. Tama. Huwag natin baliktarin, huwag natin baguhin ang istorya. Tama. Sila bumabago ng istorya. Paano naging safe ang Pilipinas noon, mga kababayan? Sabi ko nga sa inyo, sa panahon ni Digong, nagkaroon pa ng gera. Gera ng Pilipino, kapwa Pilipino. Di po ba? Ngayon sa totoo lang, si Pangulong Bongbong Marcos, Alicia Duran, thank you. Kung tutusin, pwede niyang gawin yan. Unahin na tong mga DDS, ubusin. Ginawa niya ba? Hindi bakit Si Pangulong Bongbong Marcos ay nirerespeto ang karapatan pantao. Di po ba? Kasi yun yung nakasaad sa Constitution. Irespeto natin ang bawat karapatang pantao. Irespeto natin
ang due process. Oh. Sundin natin ang mga tuntunin ng gobyerno. Oh. Diba? O kitang-kita naman natin si Pangulong Bongbong may ginawa ba? Nanakit ba ng kapwa Pilipino? Hindi ho. Bagkus mga kababayan, in-implement niya yung mga karampatan na dapat kung ano yung pananagutan at para sa mamamayan. Para sa mga siraulo, ikulong yan. Para sa mga taong sumusunod sa batas at mga nangangailangan, ay ba'y binigyan ni Pangulong Bongbong Marcos yan? Ayaw nyo pa? Anak ng tinamang timawa. Kulang na lang talaga. Oo. Kulang na lang talaga. Ipalit nyo na yung mukha nyo kay Digong. O tuloy, kuya. Tama ka, kuya. Totoo naman, nagpapatay siya. Huwag kayong feeling victim dito. Totoo naman, pinapatay niya. Kayong mga napatayan na mga adik, mga kapamilya, mga tatay, nanay, na namatay during nung Tokang operation. Ito yung ganti nyo. Ito yung vindication ninyo. Correct. Kita nyo mga kababayan? Halos yung mga gwapo na katulad ko, tulad niya, iisa lang ang pananaw. Di po ba? Oh, kung ano yung pananaw ni kuya, yun din yung pananaw natin eh. Wala na hong pagkakaiba. Ay bakit kanyo mga kababayan? Eh kasi maliliwanag ang isip natin eh. Hindi tulad ng mga lecheng mga DDS na yan eh. Oh, isa pa. Oh, kuya. Oh, pasok. Eto, pakinggan ninyo. Mas malupit to. Oh, pasok. Gigil na gigil yung mga Oh, pakinggan nyo maigi mga kababayan ha. Real talk to. Real talk to mga kababayan. Oh, para sa mga gwapong may mga itsurang katulad ko ng mga nagsasalitang sumusuporta kay Pangulong Bongbong at sa gobyerno at mahal ng taong bayan. Tignan nyo naman mga kababayan, mga itsura pa lang. Ha? May kukumpara nyo na sa mga DDS yan. Huwag na tayong lumayo mga kababayan. Huwag na tayong lumayo. Oh, ha? Pagtabihin nyo yung mukha namin ni Libayan. Bakit si Libayan? Si Libayan na lang, huwag na tayong lumayo. Eh, alam ka naman, dikit nyo yung mukha ko sa mukha ni Banat Bay. Di ba? Oh, di ba? Oh, kay Libayan na lang, huwag na kayong lumayo. Oh, doon nyo na makikita kung sino totoo. Oh, tuloy, pasok. nakakatawang isipin na nung pinerform ng isang drag queen yung ama namin, gigil na gigil yung mga tao. Pinakulong pa at kinasuhan at ginawang persona non grata sa iba't ibang lugar yung drag queen. Pero nung minura ng isang politiko yung mismong Panginoon, minura din niya ang Santo Papa. Aba, pinalakpakan pa siya ng mga tao. Correct. Pag mga adik, walang dating ang due process. Narinig nyo ba yon? Natandaan nyo ba yung ano? Ha? Natandaan nyo ba yung gumaya kay Kristo? Mga kababayan, ano na nyo yun, ha? Binuli nila yon. Binuli nila ng binuli yung bading na ano, ha? Maskara ng Kristo. Di po ba ako hindi rin ako sang-ayon doon? Kaya nga ako hindi ako sang-ayon kay Digong. Eh bakit ngayon? Sa kanya, persona non grata sa lahat ng ano, mga kababayan, sa lahat ng mga lugar. Di ba, Addictus Rex? Oh. Eh bakit kay Digong? Sinasamba nyo yun. Yan po yung sinasabi ko, na nagiging panatiko kayo. Hindi na kayo para sa bayan na ito. Para na kayo kay Digunyo. Wala na ho kayong pagkakaiba kay Maharlika, kay Banat Bay. Ha? Dalan-dalan na kayo nila. O kita nyo mga kababayan, ulitin ko lang, huwag kayong magiging panatiko sa mga politiko. Oh, tama. Diruin mo si Digong, minura ng minura ang Diyos. Santo Papa, Obispo, ipapatay niya. Tapos okay lang sa inyo. Pero yung ordinaryong tao na nagmaskara, nagsuot ng anyong Kristo, abay, persona non grata sa lugar nyo. Pinakulong nyo, dinimanda nyo. At anong sabi nyo? Buti nga sa'yo. Tapos kay Digong, hindi pwedeng gawin yun. Anak ng tinapa naman. Anong klaseng pag-iisip meron kayo? O, tuloy, kuya. Mga tao, pag mga adik, walang dating ang due process. Correct. Pero ngayon sa isang politiko,
isisigaw natin due process. Oo. Ang nakakalungkot dito, sinasabi natin ipaglalaban natin ang Pilipinas. Mahal natin ang Pilipinas. Loyal tayo sa Pilipinas. Pero hindi yun ang totoo. Ang katotohanan ayaw mong tanggapin ay hindi Pilipinas ang pinaglalaban mo. Correct, mga kababayan. Hindi ho Pilipinas ang pinaglalaban nila. Nakita nyo naman yung vlogger nila. Wala hong pagmamahal sa bayan yung mga yan. Bagkos ibang bansa ang kinakampihan nila. Nasaan po ang katarungan? Nasaan kayong mga Pilipino? Sa tingin nyo kayo pinagtatanggol ng mga yan? O interes lang ni Digong at ni Sara ang mahalaga sa kanila? O dili kaya naman ay mapakita lang nila na tama sila? Dito ba mga kababayan? O sige kuya, tuloy. Kundi ipinaglalaban mo ang iniidolo mong politiko. Correct. Pinaglalaban lang talaga nila yan. Yung iniidolin nilang si Digong. Hindi mo mahal ang Pilipinas. Hindi nila mahal ang Pilipinas. Totoo yan. Kundi mahal mo ang iniidolo mong politiko. Totoo yan. Si Digong lang ang mahal nyo. Si Digong lang ang mahal nyo. Hindi ka loyal sa bansang Pilipinas. Totoo yan. Hindi kayo loyal dito. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.